Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Ito nga po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin ang tungkol sa ating pagkakaloob. Alam niyo po, napakaraming mga responsibilities ng isang mananampalataya. Bawat isa sa mga ito ay kinakailangan po nating gampanan, hindi lamang dutifully but also delightfully. Ibig sabihin ng dutifully, ginagawa po natin na meron tayong maliwanag na sense of responsibility and obligation. Ang sabi nga ho ng isang speaker, pag sinabi nating duty or obligation, hindi ho nakadepende yan kung sa gusto nyo o hindi, nasa mood kayo o wala. Well, it has to be done sapagkat yan po ay isang responsibility. Ano po? Kaya nga mapapansin nyo yung mga tao na pag ang kanilang mga ginagawa ay ginagawa bilang udyok ng kanilang mood, ng kanilang damdamin, ang isang nawawala yung consistency. So an obligation is something that you commit to faithfully. Regardless po ng ating mood o kaya ng ating damdamin ng mga panahong yon. Now, delightfully is something else. Kasi sa totoo lang po, pag pinag-uusapan natin yung delight, ito ho ba ay isang reaction lang natin o ito ho ba ay isang kasanayan na patuloy nating pinalalago sa ating buhay? Kasi pag hindi pa tayo lumalalim sa pananampalataya, alam niyo marahil po ay meron tayong delight from time to time or yung delighting natin merong threshold o hangganan. Pero pag sinabi po nating to delight in giving or worshiping God, alam niyo po ang ibig sabihin nito ay sinasanay mo ang iyong sarili na pahalagahan ang mga bagay na mahalaga sa ating Diyos. Sinasanay mo ang sarili mong magalak sa pagpaparangal sa Diyos na isang bagay na wala sa atin nung tayo po'y wala pang kaugnayan kay Kristo. Pero ngayong na kay Kristo na tayo, ito po ay kailangang taglayin at maging kasanayan ng ating buhay. Di po ba? So napaka-importante po ito para sa ganoon, maunawaan natin na marahil po may mga bagay na nung umpisa hindi ka nagagalak, pero pag nakasanayan mong magalak, pag na-train mo ang iyong puso na magalak, eventually mapapansin mo na yung kagalakan or yung delighting is a product of maturity and growth. Totoo naman, di ba? Parang sa pagkain, para madaling ipaliwanag. May mga pagkain po na gustong-gusto natin, pero hindi naman mabuti para sa atin, di ba? May mga pagkain na gustong-gusto natin, pero minsan nakakasama pa nga eh. At may mga times na pag tayo po ay nasabihan ng doktor na ito ang mga bawal, ito ang dapat, alam niyo ho, sa umpisa, sa totoo lang, lalong-lalo na pag nasanay ka sa hindi malusog na pagkain, it will take time para yung mga pagkain na nararapat at malusog ay maging kasanayan. Sa umpisa ho, medyo parang sapilitan ho yan, di ho ba? Pero later on, mapapansin mo, nagugustuhan na eh. Sa kape nga lang, ang biruan eh. Marami ho ang gusto yung mga 3-in-1, yung matatamis, milky. Pero alam nyo po, ang isang bagay na mapapansin mo pagka marami ng bawal, natututunan pa lang magustuhan yung black coffee. No, sino ho ba dyan ng black coffee ang iniinom? Na dati hindi naman, di ba? Dati-rati ho, pag iniinom mo yan, parang hindi mo magustuhan.
Pero eventually, natutunan mong gustuhin at ano pa? Abay, hinahanap-hanap pa. So natutunan mo na, di ba? So ganun din naman sa atin. May mga bagay na marahil po ay hindi mabuti para sa atin na gustong-gusto natin. At may mga bagay na mabuti at nararapat para sa atin pero hindi pa natin gusto. So yung delight po natin, dapat lumalago yan because as you delight, ang nangyayari po dyan, sinasanay natin yung puso natin. Kaya nga sa isang pag-aaral natin, if you remember, pinag-usapan natin to na yung giving is actually isang practice or a gift na kailangan lumalago din habang ginagawa natin. Pag wala yung paglago habang ginagawa mo ito, then you're not doing it the right way. Ang anumang gawaing espiritual, habang ginagampanan natin sa tamang paraan, ito po ay nagde-develop ng tamang puso sa atin at nakapagpapalago sa atin. So, unawain natin ngayon ang pagkakaloob. Gamitin po natin ang 2 Corinthians chapter 9, verse 11 all the way to verse 15. Ang sabi ho ng passage, yes, you will be enriched so that you can give even more generously. And when we take your gifts to those who need them, they will break out in thanksgiving to God. So two things will happen. The needs of the Christians in Jerusalem will be met, and they will joyfully express their thanksgiving to God. Verse 13, you will be glorifying God through your generous gifts, for your generosity to them will prove that you are obedient to the good news of Christ. And they will pray for you with deep affection because of the wonderful grace of God shown through you. Thank God for His Son, a gift too wonderful for words. So dito po sa passage na ito, makikita mo, pag tayo po ay tapat sa pagsunod sa ating Panginoon, ang maliwanag pong sinasabi ng talata is that the Lord will enrich you so that you can give more generously. So yung ating step of generosity will lead to more blessings so that we can even more be generous. So ibig sabihin po nito na kung hindi tayo tapat sa kakaunti, hindi tayo magiging tapat sa marami. Yung pagpapala ng Panginoon ay lalong dumadami pag tayo po ay tapat at maayos ang ating pagsunod sa Kanya kahit sa larangan ng pagkakaloob. Pero yung pagpapala niya sa atin ay hindi po para dumami yung capacity natin for personal use. Ang maliwanag po dito is so that we can give more generously. Hindi naman po masama to enjoy the blessings of the Lord if it is the Lord's will. Pero ang challenge po rito at ang reminder sa atin is so that we can give even more generously. So hindi dapat sa atin tumigil yon. Kailangan po merong pagpapatuloy ng bagay na ito. At makikita mo, napakaganda ng resulta, no? Sabi doon sa verse 12, the needs will be met. So may pangangailangan, natugunan. So that's the physical aspect. Pero mapapansin mo ang isang epekto dahil ito po ay isang spiritual na gawain. People will joyfully express their thanksgiving to God. Sila po ay magpaparangal, sasamba sa ating Panginoon. So makikita mo na pag ang isang bagay po ay ginagawa sa tamang paraan, and giving is a spiritual activity. Meron pong giving na hindi spiritual. Merong giving dahil, actually marami to, gusto ko rin bigyan diin to Merong nagbibigay dahil naawa. Okay, merong nagbibigay pero gusto ng control. I would say hindi nga pagbibigay yon. Kung may mga tao hong nagbibigay pero may condition sila, nagbibigay pero they want to control what they give, they impose themselves, it's not giving. It's buying power. Hindi sila nagkakaloob in the truest sense. Bumibili sila ng kapangyarihan. Mali po yun. Kasi pag ikay nagkaloob, you entrust this to those who were entrusted by God with the responsibility on how to use it. May accountability ka sa Diyos in the same way na yung nagmamanage nito will also have an accountability before God. Di ba? Kaya mapapansin mo, yung katapatan natin sa Panginoon yon. Yung mga nagmamanage nito ay dapat maging tapat din sila.
dahil may pananagutan din sila sa ating Panginoon. At iyan po ang hamon dyan. Kaya nga mapapansin niyo po na sa pagkakaloob, kailangan tingnan natin ito as a spiritual activity. It should lead to glorifying God. Tayo po as believers, lumalago sa pananampalataya habang tayo ay nagkakaloob. Yun dapat ang epekto eh. Hindi po yung focus lang tayo kasi giver yan kaya mayaman yan. Dapat po medyo baguhin natin yan eh. Kailangan makita natin na giver siya kaya spiritually nagmamature pa siyang lalo. Kailangan palagi nating makita yung spiritual side kasi yun naman ang purpose eh. If it's a ministry, then it should have spiritual benefits and it should also have spiritual fruits. Dapat may benepisyong espiritual at may bungang espiritual din. Di ba? So, yan po ang ating makikita. Kaya nga, kung itutuloy natin yung talata, sinasabi nga po doon that you will be glorifying God through your generous gifts. So, God is glorified. The believers are edified. At ang sabi po ng talata, it will show that you are obedient to the good news of Christ. Hindi po ang makikita, mayaman siya kaya siya nagbibigay. Hindi, it shows your obedience. Yan po ang nailalantad, yung ating pagiging tapat. At ano po ang resulta? Ang ganda. Verse 14, they will pray for you with deep affection because of the wonderful grace of God shown through you. Nakita mo yung spiritual blessing na ibibigay sa iyo. Ikaw na nagkaloob, naging instrumento. At ang balik din ito sa iyo, ang mga taong napagpala sa pamamagitan ng pagiging instrumento mo, sila naman ay magpapasalamat sa Diyos at mananalangin para sa iyo. So nakita niyo yung blessing na iyon, huwag nating ilimit sa material at pinansyal na para bang palagi kailangan ang reward ay material and financial. Hindi po. Yung spiritual side, because yan naman ang mahalaga sa ating Panginoon, di po ba? Kung meron pong mga material, financial, well, that's secondary. Primarily, it should be spiritual. Ngayon, ito po ang madalas, no? Puntahan natin yung bakit ba marami hindi nagiging faithful sa giving. So, let me suggest 3 things. Marami po yan, but let's focus on 3 things. Number 1, yung worry. Dinil ito sa Matthew 6, di ba? Pag tayo po ay nag-aalala, ang nangyayari po, pumapasok tayo sa tinatawag na survival mode. Pag ang isang tao nasa survival mode, ang focus mo ay sarili mo. So from others, you shift towards self. From God, you shift towards self. Na para bang yung pinagdadaanan is now an excuse to not give. Kaya nga yung pinag-aralan natin ng isang pagkakataon, sinasabi nga po ron, sa kabila ng kahirapan, problema, nananatili silang nagkakaloob. Bakit po? Kasi hindi naman sila nag-aalala may tiwala sila sa Panginoon. Kaya napakahalagang makita natin na yung worry, problema ng puso yan Sa totoo lang, may mga taong kakaunti ang tinatangkilik but they do not worry. May mga taong napakaraming pera but they worry. Naalala ko yung nabasa ko about stress. Ang sabi po roon, when our sense of control is threatened, we experience stress. Na-stress tayo dahil yung sense of control natin na naapektuhan. At yan po ay isang napakalaking paalala sa atin na paminsan, hindi naman talaga yung resources. Minsan ang dami-daming resources. Higit-higit pa Pero ang na-threaten yung sense of control. Paano na? Yan. Diyan ang gagaling yung worry. Kaya nga, nung sinulat yung pagpapaliwanag tungkol sa worry from Matthew chapter 6, alam mo, lahat relate May pera, wala, mayaman, mahirap, bata, matanda, lahat. Bakit po? Because worry is something that affects everybody. It's not about your bank account. It's not about how rich you are. Worry po is a spiritual condition. Kaya, it's an issue of faith. So, pagka merong worry, mapapansin mo, mahirapan ka magkaloob. Kasi yung worry mo is a threat to your faithful giving. Pangalawa, wants. Totoo yan. Paminsan, magandang tanongin ang sarili natin. Baka pagdating sa Panginoon, bilang na bilang at hirap na hirap tayo magkaloob. We find it difficult to be generous. Pero pagdating sa hobby, sa hilig natin, sa mga alaga natin,
Yung para sa atin, baka naman walang bilang-bilang, talagang all out, di ho ba? Ang tanong ho, pagka ganon, ano nang prioridad natin? Minsan po ang nangyayari sa atin, para bang mabilis tayo pagdating sa mga bagay na para sa atin, para sa hilig natin, pero pagdating para sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng ika nga, ipagpe-pray ko pa ng napakatindi. Pero pagdating sa Kanya, wala nang pray-pray. O ba? Pag-isipan. Because it's an issue of priority. And sometimes, pag nakafocus tayo sa wants, hindi naman nauubos yan Di ba? In fact, ang mundo natin, yan ho ang appeal. Talagang ang inaatake yung wants. Kaya nga, nung araw, naalala ko yung kwento ng isang kumpanya na gumagawa ng bumbilya. No? Na-relate sa akin to ng isang kaibigan. They were so good dun sa kanilang product. Hindi napupundi agad-agad. No? Talagang pangmatagalan, ika nga. Alam nyo nangyari, nalugi yung kumpanya. Bakit? Initially, nag-boom kasi bilihan lahat nung hindi nasisira, wala nang bumibili. Nalugi. Alam nyo, ngayon, ang appeal ng mga produkto, palagi, new and improved. Palagi nyo makikita yan. This is better than what you have. So kahit na buong-buo pa, matibay pa, okay pa, they will always say obsolete, magpalit ka na, hindi na yan ang uso. Kaya ang tao ngayon always looking forward for the next new thing, di ba? At yung pagtingin natin dyan, syempre, it affects the way we manage resources. Kung mapapansin mo, halimbawa sa cellphone lang, ang cellphone po can be very, very expensive, lalong-lalo na pag palabas pa lang, o kalalabas pa lang, di ba? Tapos in just a matter of few months, mapapansin mo yung very steep decline pagdating sa value. So anong mapapansin mo rito? Well, bottom line is talagang gusto nila na ang tao makuha doon sa hype na isa ka sa mga nauna na nagkaroon. Yan. Actually, for some people, they are buying status more than a gadget. Yung status ang mahalaga. And that's very dangerous. Because if we are feeding our status, then there's something wrong. Kaya kailangan evaluate natin. Hindi naman masama magkaroon tayo ng mga bagay na kailangan at nagagamit natin. Pero yung kung itong mga bagay na ito ang maging pangunahin at naging hadlang na sa ating pagiging tapat, then it becomes an issue of priority. So that's number 2. And thirdly, wastefulness. Wastefulness. Maraming nasasayang. Totoo naman ito Di ho ba paminsan, pag hindi natin talaga na pag-iisipan, marami tayong natatapon ng mga resources. At pag iniisip-isip mo, itong mga natatapon na ito, mga nasasayang na ito, sometimes binibili natin dahil mura, minsan binibili natin kahit di natin nagagamit, minsan binibili natin kahit na meron pa tayo. And eventually, pag tiningnan mo yung halaga ng mga ito, mahal din At ito po ay issue ng efficiency or stewardship. So pag hindi natin naayos to, it affects the way we give. Kaya nga, if you remember sa ating isang pag-aaral, binigyan din natin na yung giving, I can liken it to the tip of the iceberg. Ibig sabihin, underneath that, meron pang mga sub-issues. Yung pagtatama ng puso, pagtatama ng kasanayan sa ating pagbibigay, hindi lang siya basta yung nagbigay ka. Merong mga dinidil sa atin to give faithfully. Kasi to give one time or unfaithfully, ibang usapan yon. Pero yung giving faithfully, ang ibig sabihin nun, meron kang inaayos sa buhay mo so that you can consistently give. Bakit? Sa totoo lang, minsan yung income naman, di naman nadadagdagan Minsan pa nga, nababawasan pa pag may karamdaman, emergency, kung ano-ano, di ba? Kaya nga yung capacity to give, hindi palaging pare-parehas But if you give faithfully, ang basihan nito ay hindi na yung financial capacity, but the spiritual capacity. At yun po ay napaka-importante ayon sa ating natutunan kasi yung spiritual capacity enables you to be consistent despite your financial inability. Na kahit paminsan hirap tayo financially, but we can be consistent and faithful if we are spiritually able. Yan ang challenge dyan. Kaya po mapapansin natin sa mga pinag-aralan natin nung nakalipas,
napaka-importante po yung pangangalaga sa buhay espiritual. Dahil ang pagkakaloob na tunay na nagbibigay lugod sa Diyos ay isang spiritual na gawain more than anything else. Giving is a spiritual activity. Hindi lang siya tungkol sa pera, it's about the condition of your heart, your spiritual maturity, it's all about your faith in God. Diyan nagmumula yan eh. Giving is just the expression. Pero yung nangyayari sa puso natin, yan ang battlefield. Yan ang hard work. So kung nag-struggle ka sa giving, tingnan mo yung mga mas malalalim na issue. Mas mabibigat yung mga underlying factors. Bakit yung giving ay nahihirapan nating gawin. Di po ba? Napaka-importante yan. Kaya nga, challenge talaga sa atin yan. So worry, wants, wastefulness. The issue of faith, issue of priority, and issue of efficiency or stewardship. Kaya para ma-resolve natin to, let's look at three things. No? One is lordship. Ang pagiging Panginoon ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga, if He is Lord of all, then definitely He is the Lord of your life. If He is not Lord of all, He is not Lord at all. Kaya ang challenge po rito is to give according to the Lord's leading and also to spend according to the Lord's leading. To manage our resources according to the Lord's principles. Kasi siya ang Panginoon eh. Siya masusunod kung ano yung nais niya, kung ano yung gusto niya, kung ano yung marapat sang-ayon sa kanyang pamantayan at ninanais. Kaya kung minsan, napapansin niyo po, ang struggle talaga sa giving, nagmumula sa struggle sa pagpapasako. Di ba? May mga times na may leading si Lord pero ayaw natin. May mga times na pinagagawa ni Lord pero hindi natin gusto. Kaya challenge talaga yan na kinakailangan po ang puso natin must be ready to give so that we can truly honor God. Yung pangalawa po, so that's lordship. The other one is worship. Kailangan natin palaging ipaalala when we give, it should be an act of worship and that is to glorify God. So it's not only the amount, but how we give and why we give. Nabanggit ko po kanina sa ating pasimula na minsan po talagang ang pera, pinagkakaloob, pero tinetrade off natin eh. For example, you want influence, you want position, power, you want control. Pag kayo ho ay nagbibigay and you find it difficult to give anonymously o kaya yung walang strings attached, well, it's time to evaluate. Are you giving really to worship God? Or merong ibang motibo o layunin? Di ba? Kasi may mga ganyan eh. They give, pero gusto nila talagang mukha nila yung nandun. Kita sila. O kaya, they give, pero ang gusto po nila according to how they want the resource to be used. So anong ibig sabihin po nito? Ang nagiging problema po doon is maybe you are giving to buy power, get a position. So hindi lagi, pero it's good to evaluate. So lordship, worship, thirdly and lastly, stewardship. Ano yung pananaw natin sa tinatangkilik natin? Stewardship by definition is utilizing and managing all resources that God provides for the glory of God and for the betterment of His creation. So kung alam natin na ito'y pag-aari ng Diyos, para sa kaluwalhatian ng Diyos, then the way we use it will be different. Kaya minsan po nag-struggle sa giving kasi ang problem is stewardship. So yung tatlong yon, lordship, siya ba talagang Panginoon? Worship, are we giving because we want to glorify God? Stewardship, tayo ba ay mabuting tagapangalaga nito? Because if we are, then we will use it properly. Then giving, faithful giving will be the result. So sana po mga kapatid, naging pagpapala ang pag-aaral na ito. Sa ngayon, dito po tayo nagtatapos at ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan,
para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.